isang napakalaking opportunity po ang makapagtanong po sa inyo. Paano po ninyo itatagulod ang pagsusulong ng pambansang pagkakaisa at ang pagsusulong ng pangkalayaang pampolitikal na kasalukuyang nagaganap sa ating bansa na pinaniniwalaan po ng marami na kahit simula pa noong pakikipaglaban ng ating mga ninunong bayani ay wala pa pong ganap na kasarinlan dito sa ating bansa. Kagaya ng aking nabanggit ay ang nagiging pagka ako'y umiikot at ay ibinibigkas ko ang ating mga layunin at ang ating mga pangarap para sa ating bansa. At ang unang hakbang na ay sa aking pananaw ay ang ating pagkakaisa. Ay matagal nang inaantay ng taong bayan na may magsabi nito. Dahil sila mismo ay nakikita nila na ito ang pangangailangan. Kaya tayo naman, kaya importante ang ginagawa ng ating grupo ay dahil hindi kahit nandyan ang suporta, kahit nandyan ang paniniwala, kahit ganyan ang nasinasang-ayunan ang ating ideolohiya, ay kailangan natin bigyan ng boses ang bawat tao. Bigyan natin ang bawat tao ng pagkakataon na makilahok dito sa ating kilusan. At sila naman, kagaya ng sabi ko, tanggap nila ang ating mga layunin, ang ating mga iniisip na dapat gawin para sa kabutihan ng ating kapwa Pilipino. Kaya etong pag-organisa ng grupo na ito ay maliwanag na isang simula diyan sa pag-organisa na yan, diyan sa pagbigay boses sa kahit sa pinakamaliit na yung pangkaraniwang mamamayang Pilipino na sa ganun ay baguhin natin ang pamamalakad ng ating gobyerno, ang pamamalakad ng ating lipunan. Kumbaga, sa sinasabi ay nag-aantay lang sa atin. Nag-aantay lang ang taong bayan na makahanap ng isang lalabas at magsasalita at bibigyan ng boses at bibigyan ng tibay ng loob ang lahat ng ating mga kababayan dito sa ating ideolohiya, pang-Pilipinismo, ang ating kilusan na pagkakaisa. The opportunity is there. It is up to us to make good with that opportunity. Good evening, Senator. Good evening. Ako po si Norma Ancheta Ruiz from Valenzuela City. And widow of the late CPO Leon Ancheta of the Presidential Security Unit, and one shares close insecurity on your younger age. Luckily, Senator, I met Colonel Cabawatan May of 2014. So there and there, we organized the Marcos for President movement in Valenzuela City and vicinity. And with the overwhelming help of my friends from Valenzuela, we have almost 3,000 members through Colonel Cabawatan. Now, ang tanong ko, Senador, once na kayo na po ang Vice President natin, paano ho ninyo malulutas ang mga suliranin ng ating bansa against poverty, drug addiction, and criminality? Yun lang po. Napakasimple lang pala ng problema ang binibigay mo sa akin. Una-una congratulations na nakapagbuo na kayo ng organisasyon. Yung pagbuo ng ganito karami ay talagang nagsisilbing parang pagsabi na talagang handa na ang tao para dito sa ating ginagawa, dito sa ating kilusan na ginagawa. Ang mga problema na ating hinaharap ay pare-pareho pa rin. Ang lagi kong pinapag-usapan ngayon, dahil alam naman ninyo bilang politiko,
ay lagi kami nagpapasurvey. At sa survey namin, tinatanong namin sa taong bayan, ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking problema? At lagi natin naririnig ang kahirapan, marami pang mahirap, at marami pang baka hindi makahanap ng trabaho, ay lahat yan. Lagi naman natin naririnig. Ngunit, for the first time, sa tagal ng panahon na ako'y nasa larangang politika, tinatanong sa taong bayan kung anong pinakamalaking problema. For the first time, after 30, 40 years ng aking ginagawa ito, ang pinakamalaking problema na sinasabi ng tao ang pagkalat ng illegal na droga. Hindi lamang dito sa mga urban areas, kundi hanggang sa bukid na, sa rural areas, meron na raw. Ito ay ako'y talagang nakatakot. Aaminin ko, ako'y nakatakot dito sa mga pangyayaring ito. Dahil hindi lamang alam naman natin na ang pagkalat ng mga illegal na droga, pagparami ng illegal na droga, ay may kasama laging kriminalidad. At may karahasan na sumasama dyan sa ganyang klaseng mga sindikato, sa ganyang klaseng pagpebenta ng ating illegal na droga sa iba't ibang lugar. Ang para sa akin, ang nakakatakot dito ay dahil alam naman natin na ang mga sindikato ng droga ay ang kanilang binibiktima ay kabataan. At kapag nawasak nila ang buhay ng ating mga anak, nawasak na rin nila ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya ito sa aking pananaw ang dapat talagang bigyan natin ng solusyon. Ngayon, madali ba ang solusyon dito? Pinag-aaralan namin, tinitignan namin, halimbawa sa iba't ibang bansa. Pag titignan ninyo, ang bansa na may pinakamalaking problema sa illegal na droga, yan ay Amerika, sa United States, sa US. At ang ginagastos, halimbawa, ng US para sa paglaban dito sa problemang ito, hindi milyon na dolyar, hindi bilyon na dolyar, trilyon na dolyar. Ngunit, anong nangyari? Naayos pa nilang problema nila. Palaki lang ng palaki ang kanilang nagiging problema. Nagkakalat sa Mexico, nagkakalat sa Colombia. Ang dami nating naririnig na problema na nangyayari dahil sa mga malalaking sindikato. Kaya ano ngayon ang pwedeng maging solusyon? Kahit na gustuin natin, wala naman tayong trilyon na dolyar na ilalagay, na gagamitin para dyan sa problemang yan. Sa aking palagay, dahil tinitignan ko ang iba't ibang bansa na kinukumpara ko yung iba na hindi ganun kalaki ang kanilang problema sa illegal na droga. Ang nakikita ko, ang nagiging solusyon ay ang maging matibay ang pamilya. Maging matibay ang tinatawag na nuclear family. At kaya naman, sa palagay ko, hindi natin pwedeng maayos ang problemang ito dahil maasa lang tayo sa kapulisan, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga PIDE, kagaya ng PIDEA, ay kailangan natin lahat ng sektor ng lipunan ay kasama sa solusyon na yan. Kasama na dyan ang ating mga magulang. Kasama na dyan ang ating mga guro, ang ating ang simbahan. Lahat ng sektor, kasama ng mga pulis, kasama na pati militar, dapat tayo lahat ng maaari natin gawin ay gagawin natin. Ngunit hindi ito simple na problema. Kaya kailangan natin isama sa solusyon lahat ng sektor at patibayin ang pamilyang Pilipino. Pagka naging matibay ang pamilya, mas maganda ang pag-asa ng ating mga kabataan umiwas sa droga. Kailangan natin makipag-ugnay sa ating mga kaibigan sa ibang bansa para yung mga intelligence na meron sila ay meron din tayo para magamit natin, para malaman. Kailangan natin magsama-sama, hindi lamang ang Pilipinas dahil international crime na ito. Kailangan natin kilalanin that this is not only a crime because of the selling of illegal drugs. This is a crime against humanity. Because what they are doing is destroying entire societies. Hindi lang isang tao, hindi lamang isang pamilya,
kung hindi buong lipunan ang nararamdaman ang pagsisira ng kinabukasan ng kanilang ginagawa. This is connected, of course, sa criminality. Ang criminality natin ay tumataas din. At sa palagay ko, kailangan natin suportahan ng mabuti ang ating kapulisan. Dahil sa kanila tayo umaasa. Ang pagsuporta sa kanila sa lahat ng bagay, sa kanilang training, sa suporta sa pagka sila ay ginagawa ang trabaho nila. Kasama na rin dyan ang pag-imbestiga ng mga napupunta sa hindi ka nais-nais na ginagawain. Nasasama yung iba sa droga. Yung iba, nakikita natin yung mga report na sila na mismo ang nagiging kriminal. Sa awa naman ng Diyos, karamihan naman ng kapulisan natin ay hindi naman napupunta sa ganun. Kaya naman, bukod sa pinaparusahan natin ang mga nagkakamali at yung mga gumagawa ng krimen, ay kilalanin din natin ang mga magandang ginagawa ng ating kapulisan. So, kailangan ay pantay naman na pagpuri natin at pagkilala natin sa mga magagaling, pantay din sa ating paparusahan sa hindi sumusunod sa batas at sila mismo ang gumagawa ng krimen. Again, this is a problem of our entire society. Hindi natin masasabi, kailangan natin, halimbawa, patibayin natin ang citizens' involvement dyan sa pagsusumbong. Sa pagsusumbong ng krimen. Patibayin natin ang ating judiciary na hindi nabibili at hindi yung ating mga prosecutor. Paano natin sasabihin na effective ang ginagawa natin, nasa kulungan na, tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Mas maganda pa yung mga tirahan nila kaysa sa mga tirahan ninyo. Nahusgahan na yan, na-convict na yan, nakulong na yan, ngunit nagluluto ng shabu doon sa loob ng kulungan. At tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawa. Kung ganyan ang mangyayari, alam mo, hindi natin maayos ang problema yan. Kailangan maging yung sa problema ng korupsyon, yung problema ang problema sa kahirapan ay kailangan ay bigyan natin ng sapat na trabaho ang ating lipunan, ang ating mga manggagawa. Kailangan palakihin natin ang ekonomiya. Paano gagawin ng gobyerno yun? Unang-una, infrastruktura. Dahil tayo sa buong Asia ang pinakamababa ang ating public investment ang ginagamit ng gobyerno para magpatayo ng magandang infrastruktura. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang kakulangan sa tubig, kakulangan sa kuryente. Paano mabubuhay ang tao? Hindi na bali maghanap buhay, mabuhay, mag-survive man lang ang tao kung wala yan. Paano natin palalakihin ang ating ekonomiya kung wala yan? Kaya kailangan mapag-aralan ng mabuti kung ano ang tunay na pangangailangan. Ang nangyayari ngayon, puro political infrastructure lang ang ginagawa. Ano ibig ko sabihin political infrastructure? Political infrastructure, kung kasama ka namin sa politika, meron kang infrastructure. Kung hindi ka kasama, wala kang infrastructure. Ganun ang nangyayari ngayon. Kailangan alam natin kung saan, ano ba talaga ang pangangailangan. Ilang beses na ninyo nakita, naglagay ng kalsada, walang gumagamit. Noon, sa kabila, kung saan kailangan na kailangan, walang kalsada. Bakit? Yung tao dun, hindi natin kaalyado, hindi natin kapartido. Kalimutan na mo rin, kaya importante yung pagkakaisa. Dahil dapat, yung isang tabi na muna natin, pagkatapos ng halalan, pagkatapos na maproklama na ang mga nanalo, ay dapat isang tabi na muna natin yung politika at isipin natin ang isang lagi kong naririnig noon na ngayon ay hindi ko na naririnig. Yang salitang yan is nation building. Kailan last time ninyo narinig na isang Pangulo, isang mataas na opisyal nagsabi ng ating ginagawa, what we are doing is nation building. Nung bata ako, wala na ako narinig kundi nation building. Ngayon wala na, nakalimutan na. Kaya kailangan na natin ibalik ang ganyang klaseng pag-iisip. At kailangan na natin bigay. Gawing ipagpatunay at gawing tapat. Kami lalo na nasa serbisyo publiko ay kami maging tapat ang ating mga sinumpa
na tayo ay kami ang magseservisyo sa taong bayan. At hindi mamimili kung saan magseservisyo kung hindi sa madla at sa buong sambayanan. Kung sakasakali po, ngayon dating nahalalan po, ay ang gusto ng taong bayan ay kayo po ang dapat na mailuklok at dapat ay proklamang vice-presidente ng ating bansa. Hindi po payagan ng ating COMELEC o tayo po ay dayain. Ano po ang inyong gagawin? Mahal na senador. Ano po ang inyong gagawin? Hindi na tatagal, bigla na, pupunin na tayo na dito. Sanay kayo dyan, puro kami, hindi kami sanay dyan. Pero hindi balik, talagang lahat, wala talaga, pinag-aaralan namin ng mabuti. Yung problema, marami lang talagang nangangamba na may gagawin na pandaraya. Huwag na natin paligoy-ligoy pa na pandaraya para manalo ang mga iba't ibang kandidato. At ito, yung mga technical aspect nito ay pinag-aaralan namin ng mabuti. At ang inyong mga leader, ito si Colonel Kamuwatan, ito si Canilo, at ang mga lalo na yung SAG natin, ay pinag-aaralan lahat ng mga teknik ng mga pandaraya. Kung ano nangyari ng 2010 na kalukuhan, kung ano nangyari ng 2013. At sa pag-aaral na yan, meron nga naman tayong nakikita na hindi magandang pag-implementa dun sa halalan. Meron talaga naging problema. Yun lamang, ang problema riyan, kahit na alam na natin kung anong nangyari sa PICOS sa nakaraang eleksyon, ang dapat natin maalala kung ano man ang gagawin ng mga loko dyan na pandaraya sa Mayo, ay iba naman doon sa ginawa nila noon. Kaya hindi natin kayang hulaan kung ano ang kanilang pinaplano. Kaya tayong yung SIG, Security and Intelligence, ang napaka-importanting bagay na malaman natin, masilip natin kung ano ba, kung merong nangyayari na, anong tawag nila? Focus Picos. Focus Picos. Yun ang naging na sinasabi sa tuna dyan. Kailangan lang talaga natin bantayan ng mabuti. Kung tayo ay nakatutok sa presinto, may tao tayo, at talagang tinitignan natin ang patakbo ng halalan, ang pagboto, at kinukuha natin lahat ng prueba, yung resibo, halimbawa, lahat ng kinukuha natin ng picture, pinag-aaralan natin kung ano ba ang tamang procedure, ang tamang sistema, at tinitiyak natin na ginagawa talaga dun sa bawat presinto, ay nakakatiyak tayo na kahit may makalusot na kaunti, ang karamihan, ang kabuuan ay magiging tunay na resulta. Meron kami mga ipinaglalaban ngayon. Ang pinaka-nakakatakot ngayon na nakita namin ay yung tinatawag na transmittal. Na sa nakaraan, 3 ang tinatransmit. Tinatransmit ng PICOS, isa sa munisipyo, isa sa COMELEC, at yung pangatlo, doon sa tinatawag na transparency server. Yung transparency server, doon kumukuha ng informasyon lahat ng mga NAMPREL, mga PPCRP, lahat ng mga istasyon ng television. Yun yung quick count nila. Kaya pwede mong kumpara kung ano yung sinasabi ng COMELEC, anong sinasabi doon sa lokal, at ano yung sinasabi ng transparency server. Ito ngayon, ang aming pangamba. Tinatanggal na yung transmittal sa transparency server. 2 na lang ang magiging transmission. Pupunta na lang sa munisipyo at pupunta na lang sa COMELEC. Saan ngayon kukuha ang radyo-television at ang mga PPCRB, ang mga NAMPREL, ang mga watchdog organization, saan ngayon sila kukuha ng mga returns? Kukunin na lang daw sa COMELEC. Kaya sa sinasabi namin, paano namin ikukumpara yan? Dahil pareho talaga yan, dahil dyan din pareho pinanggalingan. Kaya yun ang isa kailangan natin bantayan ng mabuti. Pangalawa, yung tinatawag na canvassing computer.
merong computer, bawat region may isang computer na tumatanggap ng lahat ng election returns. At itong computer nito, doon ipinagsasama-sama lahat ng returns sa iba't ibang lugar. Ngayon, kung meron silang ginawa doon sa canvassing computer na yan, ay baka hindi tama ang addition. Baka meron silang ibang pinagawa doon sa computer para lumabas yung resulta na gusto nila. Ano ngayon ang panglaban dyan? Ang panlaban dyan ay kailangan natin makuha yung source code ng ating mga canvassing computer. Kung ano yung program na ginagamit nila. Sa ngayon, kasi ang program ng computer, tawag dyan machine language, hindi mo maintindihan eh. Kasi mga comma, mga dash, mga parentheses, go to, hindi mo mabasa. Kaya ang binibigay naman daw yung source code, pero yung binibigay na source code English. Na ito yung gagawin first step ito, second step ito, second step, pero sa English. Hindi natin alam kung yung machine language na hindi kayang basahin ng pangkaraniwan na tao, ay talagang yun ay gumagaya dun sa English na ipinapakita sa atin. Ngayon, hinihingi natin yung source code in machine language. Dahil sinasabi natin, marami naman tayong magagaling na kilala na nakakaintindi niyan. At makikita nila kung totoo talaga na yung source code na nasa English ay pareho doon sa program na ilinalagay sa computer. Ayaw ibigay ng COMELEC yung source code na yan. Dahil may-ari daw niyan. Kaya yan hanggang ngayon ay pinaglalaban natin yung tatlong bagay. Yung transparency server, yung pagbigay ng source code, yung programming ng ating mga canvassing computers. Kasama na rin dyan ang pagbigay ng resibo sa bawat isang botante. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila ginagawa at gumagawa na lang sila ng isang resibo para sa pagpisinto. Kaya para sa mga watcher ng ibang partido. Kaya tuloy-tuloy dapat ang ating pagtulak na ibalik itong mga safety features na tinatanggal nila. Hindi ba pwede natin na maimbestigahan ang mga COMELEC na yan? Doon sa public, sa ginagawa nilang itong mga haka-haka, gaya ng tinanong ng isang kapatid na gumawa sila ng paraan ng Malacanang upang ang kanilang mga kandidato ay manalo sa darating na halalan. E katulad namin, in-experience doon sa aming lalawigan sa Basilan, Sulot ang taon, itong mga PICOS, minsan delay ang pagdala nila, minsan kinuha ng gobernador, kung sino yung incumbent mayor, pinapalitan nito mga papel sa Robredo. So, ang katulad namin po, na hamak na kandidato, na wala kaming pagbili ng vote, katulad kong ating hadikain, ito ang buhan natin upang ilunsad ang mga pagbabago sa ating bayan. So, gusto po namin bilang isang senador sa kasalukuyan itong ito, ilahat ng COMELEC nito sapagkat ang anong klaseng smartmatic at anong klaseng sa araw ng halalan ang kanilang pagbubuo ng COMELEC. Yun ang madaling sagot dyan ay oo, marami tayong ginagawa. At marami sa mga kasamahan natin ay matagal na tinatrabaho na malaman ng mabuti kung ano ba talaga ang ginagawa ng kung sino-sino diyan para ipaguhin ang resulta ng halalan para ipabor nga yung kanilang mga kandidato. Ngunit pabayaan natin ang ating mga operator dahil siguro yung kanilang trabaho ay huwag naman natin hindi naman kailangan na pag-usapan at yung mga iba dyan ay nasa peligro sa kanilang ginagawa. Kaya asahan, yun lang ang masasabi ko na maaasahan ninyo na marami tayong ginagawa para na matiyak na ang resulta ay tama at maraming nagsasakripisyo at naglalagay nga ng kanilang buhay sa peligro para lang magawa itong trabaho para sa atin. But we have very good people who are working on that right now. We have very good people who are slowly, sabihin na lang natin, gumansa kani-kanilang pamamaraan na malaman kung meron, unang-una, kung merong sistemang pandaraya. Pangalawa, kung sino ang gumagawa. At pangatlo, kung paano natin
bumuwalin yung kanilang sistema niya. Pero, siyempre, kagaya na sabi ko, para proteksyonan nga ang mga tao natin, hindi na natin kailangan pag-usapan kung sino sila, kung ano yung specific na kanilang ginagawa. Pero meron tayong puwersa na ganyan lamang ang ginagawa. May mga nagsusulong po ng federal form of government. Ayon po sa kanila, ito po ay isang magandang sistema sa gobyerno upang makapagbigay daw po ng mabilisang serbisyo ng pamahalaan at mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. Sa inyo pong sarili, Mr. Vice President, ano po ba ang magiging positibong resulta po ng federalismo, lalo na po sa aspeto ng politika at ekonomiya po natin? Salamat po. Ito, yung usapang federalismo ay dahil nga sa mga pinopropose na autonomous region na gagawin sa Muslim Mindanao. Sinasabi, ba't di natin gawin para sa buong Pilipinas yan? At sa aking palagay, may dahilan din, may maganda rin mga aspeto ang federalismo. Dahil unang-una, imbis na ang nangyayari pagka-federalize ang isang sistema ng pamahalaan, ang nangyayari ay binibigyan ng mas maraming poder at otonomiya, kasarinlan, ang bawat region, ang bawat area. At yan sa pamagitan na yan ay unang-una sa aking panahon, dahil ako'y isang naniniwala sa halaga ng local government, dahil dyan ako lumaki. In terms of sa buhay politika, dyan ako lumaki, dyan talaga ako natuto, at kaya't malaki ang paniniwala ko na maraming naitutulong, maraming nagagawa, at mahalaga ang trabaho ng local government officials. Kaya ito ay magbibigay ng powers sa local government official, ng autonomy sa local government official. Dahil, at sa palagay ko, mas tama din yun. Dahil ang local government, ang mga opisyal ng local government, ang siyang nakakaalam ng sitwasyon sa bawat lugar. Kilala nila ang mga nagiging problema, kilala nila kung sino yung mga nagbibigay ng problema, kilala nila kung ano yung pangangailangan. Ngayon, ang iba't ibang local government ay marami yan, pare-parehong pangangailangan. Kailangan ng kulang sa pondo, kulang sa tao, meron silang tinatawag na common problems. Pero ang bawat LGU, meron ding mga problemang sarili lamang nila, hindi nararamdaman ng ibang LGU. Kaya para maging maganda ang serbisyo ng gobyerno, ay palagay ko dapat pakinggan ang local government. Kung federalized, ang gobyerno ay mas malapit sa tao. At lagi natin gusto yan. Lagi natin ginugusto na lumapit ang pamahalaan sa tao para madaling pagka may problema, madaling maayos ang problema. Ay lagi ko nga sinasabi sa aking mga kasama, pakinggan ninyo ang mga local government, ang local government officials, dahil alam nila kung ano ang sitwasyon. At kadalasan, hindi lamang problema ang ibibigay sa inyo, ay kadalasan sasabihin din nila kung paano aayusin yung problema yan. Dahil talagang malalim ang kanilang pag-unawa sa kanilang lugar. Pangalawa, ang federalism ay nagkakalat ng tinatawag na power centers. Ngayon, dito sa Pilipinas, lahat nandito sa NCR. Lahat ng power center nandito sa NCR. Kapag nagkagulo sa NCR, nagugulo ang buong Pilipinas. Kapag federalized at nakakalat ang mga power centers sa iba't ibang lugar, kahit magkagulo sa isang lugar, hindi necessarily na apektado ang iba. Kaya mas stable political system yung federalized form of government. Ang nakikita ko lang na problema ay kung paano tayo mag-transition mula sa kung ano yung sistema ngayon hanggang sa federalized form of government. Pero kung talagang gugustuhin natin, ay makakahanap tayo ng transition, ng paraan para maging maayos ang transition. Ngayon, palagay ko at the very least, kailangan na natin tignan na mabuti kung ito ba ay babagay sa sitwasyon sa Pilipinas
ito ba ay magiging mas maganda para sa atin. Kahit kailangan natin pag-usapan. Kaya napupunta na rin yung usapan na yan dyan sa tinatawag na charter change. Dahil di naman natin magagawa ito na walang charter change. Kaya kailangan, pag sinimula na natin ang usapan tungkol sa federalismo, kailangan mapunta yung usapan na yan sa pagbabago ng ating konstitusyon. Alam po nating lahat ng employment generation ang isa sa pinakamalaki na hadlang para sa ating progreso. Hindi lang po sa Bicol, kundi sa ating pong buong bansa. Kung kayo po ay mahahalal bilang isang vice presidente, ano po ang inyong plano at programa para po mabigyan ng solusyon itong napakalaking problema natin? Yung kulang ng trabaho. Wala kagaya ng nabanggit ko, ang solusyon dyan ay palakihin ng ekonomiya. Hanggang lumaki yung ekonomiya, walang madadagdagan ng trabaho. Kaya kailangan palakihin ang ekonomiya. Paano nga gagawin yun? Ay public investment. Dalawang bagay yan. Sa public investment sa infrastruktura, pag dumami, ang mas maganda na sitwasyon natin sa kuryente, sinasabi naman sa atin ng ating mga kaibigan na kung ano yung kakulangan natin dito sa Pilipinas para makapag-invest ang galing sa labas ng pera. Mga capital investment, yung tunay na investment ay hindi na umaalis, may iniwan talaga dito. Para mangyari yun, kailangan ayusin ng gobyerno ang mga pangangailangan ng ating ekonomiya para lumaki. And again, infrastructure, number 1 yan. Pagka yung infrastructure ay talagang gumaganda ang sistema ng infrastruktura natin, mas magiging masigla ang ekonomiya at lalaki ang ekonomiya. At kaya naman tayo nagkakaganto na walang dagdag na trabaho din sa Pilipinas dahil nga tayo sa buong Asia ang pinakamaliit ang gastos sa infrastruktura. Pangalawa, kailangan ng gobyerno kilalanin na 90% ng trabahador natin ay nasa private sector. Kailangan ang ating edukasyon, ang ating training, yung tawag na diploma and non-diploma courses, ay nakatugon doon sa pangangailangan ng labor market ng private sector. Ibig sabihin, kung ano ang nagiging trabaho, available na trabaho sa private sector, kailangan nandiyan nakasuporta ang gobyerno sa mga magtatrabaho na ite-training sila para ready silang makipagkompetensya, hindi lamang sa local labor market, kundi pati na sa global labor market. Kailangan natin ihanda ang tao natin. Ang mga Pilipino, kahit saan mo naman nilagay, at basta suportahan ng mabuti through training, through yung protection doon sa kanilang kabuhayan at sa kanilang hanap buhay, ay makikita naman natin lagi naman sila nagiging matagumpay sa kanilang gawain. Kaya malakas ang loob ko at malaking kumpiyansa ko sa Pilipino basta ang gobyerno ay tumutulong, supporting with massive infrastructure program, number 1. Pangalawa, massive educational programs. Hindi lamang sa diploma course, kung hindi sa non-diploma course, doon sa mga skills na hinahanap sa private sector.